The Bible says in Acts chapter 8, verse 9, "But there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one, to whom they all gave heed from the least to the greatest, saying, This man is the great power of God. And to him they had regard, because that of long time he had bewitched them with sorceries. But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Then Simon himself believed also, and when he was baptized, he continued with Philip and wondered, beholding the miracles and signs which were done." So we will talk about Simon Magus. Simon Magus is the reason why there is a word called simony. And what is simony? Simony is the sin of trying to buy the power of God. Ikaw ay gusto mong bilhin, no? Gusto mo, akala mo lahat nabibili. So pati ang Panginoon, pati ang church, pati ang mga bagay na para sa Diyos or para magiging Diyos ay tinatapatan mo ng pera. That is simony. And that is a sin. Hindi natin dapat isipin na ang kapangyarihan ng Diyos ay pwedeng tapatan ng pera. Hindi natin mabibili ang kaligtasan. Hindi natin mabibili ang kapatawaran sa kasalanan. Yan yung kasalanan sa Catholic Church, kaya nagkaroon ng Reformation. Merong binibenta ang kapatawaran ng kasalanan, yung tinatawag na indulhensya. At sabi, sa tuwing yung si Tetzel, si Bishop Tetzel, nagpo-promote siya sa Germany, sabi niya, sa tuwing kakalansing ang pera sa banga, ay mayroong kaluluwa na lumalabas, nakakawala mula sa purgatorio. Tuwing kakalansing ang inyong pera sa banga, kasi may dala siyang lagayan, ano? Kailangan lagyan mo yan ng pera. So, lahat ng tao naman merong namatay na, mga tatay, nanay, lolo. So, naisip mo yon. The Catholic Church keeps on harping on the souls in purgatory. So, every time your money rings, a soul from purgatory springs. Yan ang slogan sa English, no? So, springs means nakakawala, nakakaalis. Kaya it's an insult doon sa mga nakakaalam ng Scripture. Kaso si Martin Luther ay nagbabasa ng Scripture at hindi niya nakikita sa Bible yung ganong klaseng pagbenta ng kapatawaran ng kasalanan. At pagbenta ng langit. At pagbenta ng posisyon para ikaw ay maging pope. Alam niyo ba noon, ay sa sobrang corruption, pati yung posisyon ng pope ay for sale. Nagkikaroon ng ganon. So, that is equivalent, similar to simony, because Simon Magus or Simon the sorcerer was in the preceding verses, will try to buy the power of the Holy Spirit, the power of God. Alam niyo po, si Simon, sanay na matawag siya na the great power of God. That is in verse 10. Sanay na siya na ang iniisip niya, may kapangyarihan siya, at ang kapangyarihan niya galing sa Diyos. Yung dating mayor ng Baguio ay si Jun Labo. No? Kilala pa ni Brother Jun, si Jun Labo.
kakatukayo mo. No? Si Jun Labo, kaya yan naging mayor, kasi dinadayo ang Baguio ng mga foreigners. Dahil si Jun Labo ay nakakapagaling. Nakakapagpagaling siya. At ang technique niya, naka-video, habang binibidyo, papalabasin niya yung bituka, tapos, niya, yung mga ugat-ugat, ay pipisilin niya. Tapos meron siyang meron siyang timba. Pag pinisil niya, makukuha niya yung maiitim, tatapon niya ron. So, great power. Di ba? At yung iba, bakit siya dadayuhin ng foreigners kung walang gumagaling? Now, it could be psychological, or it could be spiritual. Pag spiritual na yan, evil na yan. So, tatlo. It could be trickery, illusion, camera tricks, no? Or it could be psychological, or it could be spiritual. Ibig sabihin, talagang sorcery. Pagka spiritual na, gumagaling talaga, nagkakaroon talaga, nakakahanap talaga ng ginto. Alam nyo, ang mga demonyo, alam lahat nila sa nakatago ang mga ginto. Kasi nakakapasok yun sa ilalim ng lupa sa mga kuweba, alam nila eh. So pag may connection ka, ituturo nila yun sa'yo. So hindi problema, yun talagang walang Diyos, gusto yumaman. You give your soul to the devil, and you will be rich. Because they know a lot of secrets. Alam nila. At itinuturo nila yan doon sa mga nagpapaalipin, yung mga nagdadasal sa kanila. Alam niyo yung mga sorcerers, kaya sila mayroong connection sa dark world. Meron sila orasyon. Alam niyo yung PBMA, yung may singsing? No, si Cleo. Si Cleo ay may orasyon yan. Alas 6, dapat dadasalan mo yung singsing, tsaka yung libreta. Pag di mo dinasalan nyo, magsusugat yung daliri mo. So, pero may power sila. No? Ang isang testimony niyan ay yung isa sa mga nag-umpisa ng GBM. No? It's another John. Si Juan Labo, naging yung mayor, at si John, hindi John Gabriel, John Domingo. Ano? Dating PBMA. No? At sabi niya, nakakabunot siya ng ngipin, panyo lang. Isipin mo yun. No? So, yan ang mga testimony nila. Hindi ko sinasabing sorcerer si John, ha? Sinasabi ko lang, yun ang testimony niya. Tapos, ayon sa kanya, siya ay naligtas at tumigil na sa ganong uri ng mga pagsasalita, pag-exercise ng kapangyarihan. So this man is the great power of God, Simon. Simon the sorcerer or Simon Magus. And ibig sabihin lang, mga kapatid, totoo, nire-recognize ng Bible na merong dark power. Hindi ito alamat. Hindi ito sabi-sabi. Totoo na may kapangyarihan sa kabilang side. No? Aside from God's power, merong power ang evil na nagiging nagkakatotoo. Isa pang testimony, Acts 13:6. Tingnan natin yung Acts 13:6. Sabi rito, si Paul ay nag-iikot. Sipin mo, during those days, early Christianity and early centuries, si Paul nag-iikot
Sa verse 6 nakalagay, Acts 13:6, and when they had gone through the isle unto Paphos, they found a certain sorcerer na naman, a false prophet, a Jew. Jew pa ito, no? So hindi porket Jew ay sa Diyos. Meron ding Jew na sa demonyo. Ito pa, ang pangalan pa niya, Bar Jesus. Alam niyo yung Bar Jesus? Son of Jesus. No? Si Simon, Bar Jonah, si Simon Peter, Bar Jonah. Simon, son of Peter. Simon, son of Jonah. So, pag sinabing Bar, son, no? Bar Jesus. So, ang pangalan niya ay Bar Jesus, siya ay Jew, false prophet, sorcerer. Okay? Another verse which talk to us about sorcery na nasa Bible, nire-recognize ng Bible na meron talagang power, Acts 16:16. Dito naman, it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us. So what is divination? Divination is using the elements to predict or prophesy or do something na hindi alam ng tao. Yun yung divination. Dito sa atin, baka meron pa kayo sa bahay nyo niyan, yung pakwa, yung nilalagay na parang mga linya-linya na kulay pula doon sa pinto. Tanggalin nyo yan. That is divination. That's sorcery. Baka meron kayong dream catcher. No? Baka meron kayong pulseras na may mga nakalagay dyan ay yan pala ay beads na pang Buddhist. No? So ingat tayo sa mga anong nilalagay natin burloloy na nabibili natin sa mall. Hindi natin alam ay sorcery. Baka meron kayong games, Dungeons and Dragons, at iba pang mga games. Baka meron kayong libro ng Harry Potter. Baka mahilig kayo sa mga witchcraft na mga pelikula. No? Pag Netflix, tapos ang pelikula, horror, zombie, witchcraft, iwasan nyo yan. Iwasan nyo yan. No? So, totoo kasi na merong hidden power, dark power, occultic power, at ito yung spirit of divination na tama ang sinasabi. Ito, tingnan nyo merong isang dalaga na sinalubong sila Paul. Tapos, possessed with the spirit of divination. Tapos, siya ay kumikita dahil doon sa kanyang talent. Ginagawa niya talent. Give ko to galing sa Panginoon. Nakakapagbigay siya ng, ikaw ay magkakaroon ka ng swerte. Ganyan. Mga ganon. Ano? Baka meron sa inyong nagbabasa pa ng horoscope hanggang ngayon. Baka nag-i-spirit of the glass kayo. Nako, yan ang mga delikado. Ano? Yan ay grade 1, ika nga. Diyan kayo pupunta sa susunod, mas advanced. Pagka sinagot ka na ng sinagot ng spirit of the glass, tapos totoo, pupunta ka na sa grade 2. So, totoo po yan. At yan ay galing sa evil. At ang tawag din dyan ay soothsaying. So, soothsaying. No? Tingnan niya, sa verse 17 nakalagay, the same followed Paul and us and cried, saying, these men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. Yung babae, yung dalaga, totoo ba sinasabi niya o hindi? Totoo. These men are ano sabi niya? These men are the servants of the Most High God. Now, kung ikaw ay walang discernment, matutuwa ka. Kasi merong nagbuboost sa'yo. Kumbaga, may pala. No? Merong na humahanga na dahil sa kanyang testimony na marami siyang followers. Marami siyang followers.
Maraming naniniwala sa kanya, tapos in-endorse ka niya. So, di ba, pag wala kang discernment, thank you ha. Thank you. Pero ang may discernment, ang Panginoon Kristo, ang evil spirit, sabi, Thou art the Son of God, sabi ng Panginoon. Be quiet! Ba't ayaw ng Panginoon yun? Bakit pinatahimik niya yung evil spirit? Nagte-testimony na nga na, ikaw ang anak ng Diyos. Because God doesn't want evil testimony from evil spirits. Kailangan may discernment tayo. Hindi lahat ng endorsement, tama ang endorsement. Hindi lahat ng humahanga sa'yo, tatanggapin mo. Tingnan mo muna, ano ba to? Bakit niya sinasabi to? So anong ginawa ni Paul? Hindi niya tinanggap. Araw-araw ginagawa nitong dalaga na to. This did she many days. But Paul being grieved, tuwing magpipreaching siya, ini-interrupt siguro. No? These are the servants of God. Pambira to. Ayaw tumigil Sabi ni Paul, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. Inutusan yung evil spirit na nagpo-possess doon sa dalaga na lumayas. Nung lumayas, nawala ng power yung dalaga. Ayun, nakakorte sila. Loss of income. Okay? So, yan po, another, Acts 19:19. Tingnan natin yung mga instances ng sorcery na nasa Bible. Totoo pala to. Acts 19:19 says, many of them also which use curious arts brought their books together and burned them before all men, and they counted the price of them and found it 50,000 pieces of silver. Aba, mahal. Alam niyo ba na nung binata ako, nung high school ako, bumili ako ng mga books na ganyan. Curious arts. No? Papaanong magpatigil ng dugo. Yan. Papaano makaakit ng dalaga. Yan. Kasi walang may gusto sa akin So, wag niyong gagawin yan, mga binata. No? Yan ay curious arts, yan ay dark, yan ay evil. At yan ay, it will produce more evil. No? Evil brings evil. So ito po ang sorcery. And he bewitched the people of Samaria. Sabi rito, no? To him they had regard. Bewitched the people of Samaria. The people of Samaria calls him the great power of God, the great one. Galing sa Diyos ang kanyang gift. At siya'y ginagalang. At bakit siya ginagalang? Kasi namamangha sa mga ginagawa niya. Ngayon, pagka tayo ay may ginagalang, maraming kagalang-galang dito sa Pilipinas. Pipiliin nyo kung sino igagalang nyo. Pipiliin natin. Hindi lahat ng kagalang-galang at matataas na posisyon ay sa Panginoon. Kagaya nitong tao na to na si Simon, ginagalang siya ng isang buong komunidad, Samaritans. Pero mali ang paggalang nila, mali ang paghanga nila. No? Pipiliin natin. Paano natin mapipili? Yung may paggalang sa Panginoong Hesus at sa salita ng Diyos, yun, pwede mong hangaan yun. Pero yung mayaman lang, matalino lang, maabilidad lang, guarded na paggalang yan. Diba? Marami sa atin gumagalang kay Chinkitan. Diba? Christian ba si Chinkitan? Kilala niyo ba si Chinkitan? Kasi inspirational. Diba? So maraming mga Pero ano ba ang principles na tinuturo niya?
Hindi ko alam hindi ko pa siya Alam ko lang na siya ay kahanga-hanga, kagalang-galang at sinusundan at nagbabayad ang mga tao ng pera para maten ang mga seminars niya. So, be on your guard when you have those people. What they say, how to get rich, okay. Tingnan nyo rin, papaano. Kung meron bang component ng Panginoon dun sa kanilang mga sinasabi. So that's how we avoid being bewitched. Like the Samaritans were bewitched because they have extreme high regard for Simon the sorcerer. At isa pang caveat na gusto kong sabihin, sometimes yung hinahangaan mo ay magsasalita yan ng mga power words na hindi mo naintindihan. That is hypnotic words. Ingat kayo dun. Kasi kung mahina ang spiritual life mo, the power words, the Aramaic or Latin or whatever, secret words, can become a snare to trap you para ikaw ay maging kabahagi na ng kanyang disipulo na hindi mo alam. So, ingat sa mga pakikinig. Be saturated with the Word of God. So that when those occasions come, na somebody tries to cast a spell sa'yo, hindi ka tatablan. I remember yung aking pastor dati, Pastor Abante Sr., merong isa nagmamalaki na kaya kitang bigyan ng sakit. Kung gusto mo, nagharap sila. Gusto mo ngayon, bigyan kita ng sakit na ngayon. Sabi ni tatay, sige. Sige, bigyan mo. Sige. Kala mo kasi nagpipreach siya. Kala mo bakit ang tagal? Hindi ko makita yung aninong puti mo Sabing ganun. So, nag-iintay pala yun ng aninong puti. Pag di nakita, wala siyang makakast na spell. Baka makita niya yung guardian angel mo. No? There was one high priest of Satan, it's in the YouTube. Inutusan niya yung isang, yung demon, inutusan niya na yung kapitbahay niya ipatayin. Kaso, bumalik sa kanya yung demon at sabi, ang daming nagbabantay na angels, hindi ko kaya. So the Christians who are always prayer warriors have guardian angels. And the evil the evil spirits cannot defeat you. Kung ikaw ay prayer warrior. And that's the truth. The Lord guards His people against evil. So ito nangyari, verse 12, when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God, nandito tayo sa Acts 8:12 So nakikinig yung mga Samaritans, nakikinig kay Simon, at the same time, dumating si Philip. Deacon lang si Philip hindi preacher. So even deacons can be used of God to preach the word and be powerful. Kahit yung men natin, kahit yung women natin, God can use you. So, Philip is a deacon, but he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ. At nung narinig nila ang preaching ng gospel, ano nangyari? They believed. Sumampalataya sila. At nung sila'y sumampalataya, ano nangyari? They were baptized, both men and women. So, that is a real revival. That is a real move of the Holy Spirit sa Samaritan town. How I wish makita natin yan dito sa Imus, Makita natin dito sa Bermosa. Makita natin dito sa Pasong Buhaya. Okay? Na ginagamit ang SGBCI dito sa lugar na to para lumapit ang mga tao sa Panginoon.
So they were baptized. And then, what happened? This is the amazing thing. Pati yung sorcerer, he also believed. And when he was baptized, he continued with Philip. So pati si Simon, na pinagmamalaki niyang mataas na tao siya, ay bumaba at sumunod sa tubig ng bautismo. At ngayon, nakikita na niya ang kapangyarihan niya sa dyablo at ang kapangyarihan ng Diyos. Nakikita niya, pinapanood niya si Philip, pinapanood niya ang mga tao that they have miracles and signs. And lalo na nung dumating si Peter and John. Kasi nung narinig nila na ang Samaria ay tumanggap na sa Panginoon, majority of the Samaritans were received the Lord Jesus Christ, ay pinadala ng Jerusalem Church si Peter and John to start the church in Samaria. And pagdating doon, they prayed and that they might receive the Holy Ghost. Tapos gumana rin doon yung kagaya ng nangyari sa Pentecost. The Holy Spirit also fell on them and they received the Holy Ghost as a testimony na ang mga Samaritano ay tinatanggap din ng Diyos. God is no respecter of persons. Hindi mga Jews lang ang tinatanggap ng Diyos, pati mga Samaritans. So, nung nakita ni Simon yan, andun na nagkaroon na ng problema. Si Simon, a very baby Christian, still with the hangover ng makapangyarihang nakaraan. At humahanga ang mga tao, may hangover pa siya. Kasi siyempre, nawala na siya ng kapangyarihan na itim. Nawala na Lahat tapon So, nabaptize na siya, sumampalataya siya kay Kristo, so tapon na yung mga nakaraan niya. At pinag-aaralan niya na ngayon yung salita ng Diyos, yung mga preaching. Tapos nakita niya na sa pamamagitan ng pagpatong sa ulo ng mga apostles, ay merong Holy Spirit na manifestation. So kung ganun, sabi niya, maganda ring negosyo to. Tipin mo, baby Christian kasi. Or, naging Kristiyano nga ba talaga? Kasi, bakit naisip niya na pwedeng mabili ng pera yung kapangyarihan na binibigay ng Diyos? Andun yung problema. So, verse 18, when Simon saw that through laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money. Diba? Siguro, sabi niya kay Apostle Peter, Pastor, pwede po bang makausap kayo? Sige, ano yun? Pwede po bang makabili ng Holy Spirit power? Pwede po bang mangyari rin sa akin na pag pinatungan ko ng kamay sino man, magkakaroon ng kapangyarihan, miracles, signs. Pwede po ba yun? Mag-o-offering ako malaki. At ikaw mismo, Pastor, bibigyan kita ng malaking personal gift. Dami akong pera. Pwede po ba isalin niyo sa akin yung kapangyarihan na yan? So that is the problem na akala niya ay pwedeng mangyari yon. Kaya si Peter ay because of it was a big insult not only to him but also to the Holy Spirit. Ito ang bukas ng bibig ni Peter. Thy money perish with thee. Na mabulok nawa ang pera mo kasama mo. Pero mo, pati sa
early church meron ng corruption? Meron, gusto na ng bayad? No? Pati doon. Kaya hindi na tayo dapat nagugulat sa corruption. Dahil yan, panahon, sa church nga, sa loob nga ng church may corruption. Member ng church, kababaptize lang, corrupt. Ang gustong bilhin, pwede ba ako, pastor, pwede ba, assign mo ako maging pastor din? At ako'y mag-ordain din, tapos kagaya mo ako. May pera ako. Oh. So, meron mga ideyang ganyan in the early church. Pera-pera lang yan. So, yan po ang ginagalit ni Apostle Peter. Sabi niya, nawa ay mabulok ka kasama ng pera mo. Because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Tapos ito'y mabigat. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. Tayo bang, mga puso ba natin ay tama sa harap ng Diyos? Let us examine ourselves. Because baka tayo ay nagagaya natin si Simon Magus na our heart is not right in the sight of God. Only God can see our hearts. As I see this church, lahat ng umaattend dito, I am led to believe that our hearts, your hearts, are right with God. That's why you are here. That's why kahit gabi na, alas 8 na, instead of just sleeping it out and resting and watching TV or whatever film you have in your monitors, na ini-enjoy ng mga tao, natural na enjoy ng mga tao, ay nandito kayo at nakikinig ng preaching. That is an evidence of a heart which is right in the sight of God. But there are people who can maybe attend, be baptized, believe in the Lord Jesus Christ, and yet their heart is not right in the sight of God. So, madali lang yan solusyonan, kapatid. When you find yourself that your heart is not right with God, verse 22 says, repent, therefore, of this thy wickedness. Ganun lang yung kasimple. Kaya yung mga, minsan, sabi, hindi ako attend ng ng communion. Bakit? My heart is not right with God. Gaano katagal mo gustong your heart is not right with God? Samantalang, it is a matter of repenting and then your heart is right with God. When you say, Lord, forgive me. I am wicked. I have been doing wickedness. Meron tayong kapatid, and I am now talking to him and evaluating what we should do as a church. After so many years, live-in, sabi niya sa akin kahapon, Pastor, magpapakasal na kami. 10 years. 10 years? Hindi. Siguro lang. 20, siguro 7. 7 years. Sabi ko nung nakita ko siya 7 years, member ng church, pakasal ka, Brad. I offer my my authority to give you a blessing and sige po. Puro sige po lang. So hanggang sabi, mga anak na sila. Ngayon, finally, nakakatuwa, tumawag at sabi, Pastor, meron na akong marriage license, gusto ko na magpakasal. Gusto mo akong makasal na kami. Praise God! That is repentance. And that is difficult to admit na mali ang buhay mo at gusto mo nang itama. Di ba? So, we need those kinds of situations and hearts.
that want to be right with God. Pero for those who do not want to get their hearts right with God, ito sabi ni Peter sa verse 23, I perceive that thou art in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. Sabi ni Paul, alam mo Simon, hanggang ngayon, sa tingin ko sa iyo, now this is the Holy Spirit speaking to the mind of Peter. No? Na sabi niya, I perceive, ibig sabihin, naiisip niya, by the power of the Holy Spirit, na ikaw, Simon, ay sa kalalagayan pa rin ng kadiliman. Ikaw ay nakatali pa rin sa kasalanan. Kahit baptize ka na, Simon, nakatali ka pa rin sa kasalanan para sabihin mo na pwede mong bilihin ang kapangyarihan na magkaroon ng Holy Spirit manifestation. That is a evidence that you are still in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. Bakit ko ina-emphasize na ito ay galing sa Holy Spirit? Sapagkat hindi dapat ang mga pastor pumupunta sa mga members at sasabihin, you are still in the gall of bitterness. Diba? Isipin mo na lang kung lalapitan ko yung isa sa inyo. Sa tingin ko sa iyo, nasa kadiliman ka pa, kapatid. Hindi, out of order yun. At kahit minsan, merong agam-agam sa puso ko na parang kilos unsaved pa rin to Hindi ko sasabihin na palagay ko na kay Satanas ka pa wala ka pa sa Panginoon No? Anong sasabihin natin? Sabihin natin, Brad, examine your heart. Prove your own self whether ye be in the faith. Yun ang scriptural. Diba? Yun yung preaching ni Brother Jerome. Prove your own selves. Try the spirits. Try what you're doing. Dahil yung mga ganyan activities ay hindi ginagawa ng nasa Panginoon. Pero para akusahan yung kapatid, alam mo, Brad, member ka ng church pero hanggang ngayon, palagay ko, nasa kadiliman ka pa. Possess ka pa. Hindi pwede yun. Hindi natin pwede. At pag niyong gagawin yun, don't go around and tell members na, Brad, di ka pa saved. No? Dahil that is wrong. Okay? So, let us use the right words. And alam natin dapat kung ano ang pwedeng sabihin at hindi. In conclusion, mga kapatid, be sure of your status in the Lord always. Yan ang ating trabaho, no? Dito sa church, lalo na yung mga YP, sa school, yung mga unmarried young people sa workplace, at yung mga mag-aasawa, everyday, be sure of your spiritual status always. Because pagka ikaw ay unaware, the devil could take hold. Pagka ikaw hindi mo pinapansin ang spiritual status mo, pwedeng pumasok ang dyablo or yung alipuris ng dyablo para makialam sa buhay mo at sa buhay niyong pamilya nyo. Pwede siyang, sabi nga, di ba? He is like a roaring lion. He roameth about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Nakita niyo ba yung illustration na yan? Nakakita na ba kayo ng pusa na lilinga-linga at naghahanap ng pagkain? Yung roaring lion na naghahanap ng tao na makakain. Di ba? So, ganyan si Satanas. Kapag tayo hindi vigilant, masisila tayo ng leon.
Kaya dapat vigilant. Laging nag-aaral, laging nagbabasa ng Bible, laging nagpe-pray, laging ang iniisip natin sa kapwa-tao ay papaano ko kaya ito madadala sa Panginoon? Paano kaya siya ma-impluwensyahan para maging tama ang kanyang pananaw sa salita ng Diyos? Be sure of your status always. The more you notice yourself, the more you act accordingly with holy success. Tayo po manalangin. Lord,